ng demokrasya ay nagbibigay sa ating ng kalayaang magkaiba ng opinyon. Ngunit higit pa rito, hinihingi nito ang kakayahang magkaisa para sa mas malaking layunin natin higit sa sarili. Ito ay layunin para sa tunay na malayang bansa. Hindi masusukat ang lakas ng isang bansa sa taginting ng mga talumpati, kundi sa tibay ng pagkakaisa, lalo na sa panahong ito. Ito ay panahon ng nagkakaisang pagkilos. Musika lang ang meron tayo. Kailangan pa rin nating ilagay sa ating sariling mga salita ang ipinakipaglalaban ng musikang minsay humapi sa mga nagmamarsyang Pilipinong nangangarap na magkaroon ng sariling kalayaan mula sa mga Espanyol. Kahit na itinuturing na mabagal, kailangan pa rin natin ng mga taong punong-puno ng tapang. Magkaisa po tayong ipagpatuloy ang alab ng laban. Isa ito sa mga pinakamahalagang yugto ng ating kasaysayan at isa sa mga pinakaunang republikang demokratiko sa Asya. At sa puso ng dakilang yugtong ito, ang lupain ng Bulacan. Dito sa Malolos, nagtipon ang mga kinatawan ng bayan upang bigyan ng hugis ang mga pangarap ng himagsikan. Dito binuo ang mga institusyong magpapatunay na ang mga Pilipino ay hindi lamang naghangad ng kalayaan, kundi handa ring pamahalaan ang sarili nilang bansa. Ang araw ng kalayaan ay naipapamulat natin sa ating mga kabataan kung ano ang kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan na nakakamtan natin ngayon ay nagmulat sa kabataan na sana'y maunawaan nila ang tunay na kalayaan para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa akin po, mapapakita po ang pagmamahal sa ating bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating batas at pagiging tapat na mamamayan, maging responsable at mapagmahal sa kapwa. Bilang isang Pilipino sa makabagong panahon, ang Araw ng Kalayaan ay pagpapakita ng katapangan ng mga Pilipino at mga ninuno natin noong araw. So mahalaga ito'y ating gunitain lagi upang ang dugong nananalaytay ng pagkabayani sa mga Pilipino ay manatiling buhay.